Anong signs, wonders, and miracles sa ginawa ng Diyos? Tingnan nyo, nagmanifesto sa ating gawain. Ganon din ang ating mga pastor, ating binabid mamadir. Magmula nun sila nangaral sa Ordua, sa Novaliches, sa Sumakwel Village, Caloocan. Nangaral sila doon. Nangaral sila na nangaral ang salita ng Diyos. Nagkrusada na nagkrusada. Ang inanap nila yung mga kaluluwa na maglilingkod sa Diyos. Ang inanap nila yung mga ililigtas sa mahal na Panginoon. Nagkaroon tayo ng maraming krusada. Nagkaroon tayo ng maraming gawain. Nagkaroon tayo ng outreach station dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa abroad, ang pinag-uusapan, iisa lang, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ito ang nasa buong katotohanan. Dahil kung wala ito sa katotohanan, tatagal ba tayo dito? Amen! Ako, 46 years na naglilingkod sa Diyos. Sabi nga ng preacher natin kahapon, o sino na dinugtungan ng Diyos ang buhay? Ako, isa ako dyan. Amen! Dahil 1980, sabi ng doktor sa Chinese General Hospital, mamamatay na ako. Yung doktor, nauna pa sa akin. Alam niyang gumamot ng pasyente, alam niya, uutusan ka niya, bumili ng gamot. Hindi kasi yung doktor na nagpapagaling. Yung gamot na iinumin mo, yun ang pagbibigay kagalingan sa karamdaman mo. E kung ang nireseta ng doktor, formalin. Buhay ka pa, pinainom ka na ng formalin. Dapat maganda nga, may invento sana yan eh. Para wala ng gamot na bibilin kung ano-ano pang gamot. Formalin. Bakit? Yung formalin, ililibing na yung patay. Saksakan ng formalin, hihintayin pa yung mga nasa abroad. Para madatnan nila yung bangkay sariwa pa. Mga gulay, galing sa iba't ibang lugar. Pag inano ng formalin, lanta na doon. Pagbiyahe, nalalanta na. Naiinog na sa truck, naiinog na sa sasakyan. Pagdating dyan sa pwesto, uy, sariwa pa. Nilagyan ng formalin. Kung ang tao sana, gano'n na lang gamot na gawin ninyo. Yung inimbento nyo sana na gamot sa COVID-19, kung formalin yan, wala nang sakit na dadapo sa ating katawan. Poproteksyon na tayo ng gamot. Pero dito, hindi gamot ang aming kailangan. Ang Diyos mismo nagpapagaling. Ang Diyos dito ay totoong Diyos. Pero dahil nga kulang ang pananampalataya ng iba, kaya ilagay natin sila sa 50-50. 50 na mabuhay, 50 na mamatay. Ang mahirap kung 70-30. 70 na yung kamatayan, 30 na lang ang buhay. Kaya pala doon sa ospital, tignan nyo, pag pinasok kayo sa ICU, darating isang araw, I cannot see you. Dahil nakatakip ka na ng kulay puti. Kasi ang heartbeat mo, imbis na 51, 52, 53, 54, ang heartbeat mo, 49, 48, 45, hanggang sa dumating, straight zero. Yan ang nakikita ko sa ospital. Kaya ang ospital, hindi tirahan ng mga Kristiyano. Amen! Kaso wala tayong magagawa. Kung may pera kayo, magpa-hospital kayo. Total, kayo naman ang nandun. Ang hospital natin itong gawain ng mahal na Panginoon. Kasi nandito yung mga hindi espesyalistang doktor. Pero nagleleans, walang gamot. Ang mga sakit niyo pinagagaling ng Diyos. Amen! Wala naman kaming resetang ibibigay sa inyo. Ang sinasabi lang namin, magsisi kayo sa inyong kasalanan. Sister, baka hindi ka nagtatights and offering. Amen! Sister, baka wala kang kabanalan. Amen!
Sister, baka hindi ka nagpupuri sa bahay. Sasabihin na naman ng iba, paano yung sister ang binabanggit? Brother naman! Brother! Hindi ka nagbibigay! Brother! Hindi ka nagpapantalon! Lagi ka nakashort! Sister! Wala kang kabanalan. Lagi ka naka-spaghetti pababa, pataas. Brother! Ang haba na ng buhok mo. Hindi ka nagpapagupit. Lahat sa pool. Kasi ang salita ng Diyos, hindi para sa isang tao lang. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng umiibig sa Diyos. Amen! Lahat ng umiibig sa Diyos, palakpakan ng Diyos. Kaya kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, sinong papalakpakan mo? Wala. Sabi nga, hindi maging masama ang masaya kapag umaga, tumawa kapag umaga. Pag tanghali, tumawa ka. Pag gagabi, tumawa ka. Pero pag araw-araw ka na tumatawa, umaga, tanghali, gabi, ibang tawa na yan. Kaya doon sa mental, hindi masama tumawa doon. Libre nga eh. Kaso may diferensya sila. Tayo dito sa ating gawain, nagpe-praise the Lord, nag-hallelujah, natutuwa tayo dahil anak tayo ng Diyos. Amen! Ang lahat ng mga anak ng Diyos papalakpak sa mahal na Panginoon. Oy, mga instrumentalist, hindi kayo exempted. Saan kayo? Hindi yun tugtog-tugtog lang kayo. Pag napilay kayo yan, hindi na kayo makakatugtog. Lahat ng anak ng Diyos, pumalakpak. Kanina, ang daming pumalakpak. Ngayon, kumunti. Lahat na nandito, anak ng Diyos. Ano sabi ko kanina? Instrumentalist ka, singer ka. Adults, Pioneers, Youth, Children's Choir. Nandito pa tayo sa La Union. Nandito pala din sa Pilipinas. Ang ating mga pangalan nasa book na ng langit, sa aklat na ng buhay. Book of life na. Amen? Hindi ka maglilingkod sa Diyos. Kaya salamat sa ating malabay noon. Ako, 46 years na. Hindi ko na tinitignan yung aking katabi. Hindi ko na tinitignan yung kung ano makikita ko. Hindi na. Bakit? Ang iniisip ko, sayang yung langit. Pag di ko natanggap yung langit, na gantimpala at buhay na walang hanggan. Amen? Yung si sweetheart nga, hindi na ako nakatulog doon ng isang gabi sa bahay namin eh. Nadungkot na. Inanap na kagad ako. Nandito ako sa baki. Kaya pala isip ng isip sa akin, alam nyo nangyari? Kakaisip. Nagkakarpentry ako. Nagpupukpok ako. Wala akong nagawa kundi mapukpok yung daliri ko. Ayan namamaga. Grabing pagmamahal ni sweetheart. Iniisip ako na nagtatrabaho dito. Kakaisip niya, napukpok ko tuloy yung daliri ko. Nung pag-uwi ko doon, sabi ko, uy, miss mo lang ako ha. Bakit? Kasi salamat sa malapay noon, 21 years na kami nagsasama ni sweetheart. Salamat. Sa mukha ko na ganito, may nagmahal sa akin. Praise the Lord! Amen! Kaya purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi naman masama yung may magmamahal sa iyo, basta't isa lang yan. Mahalin mo din siya. Amen? Basa, mga Bible reader. At sa Lucas 11:28. Lucas 19:20. Sound. Yung Bible reader, walang sound. Sound check. Dito po sa Lucas 15:10.
Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Amen. Lucas 10:19-20, narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at mga lakdan at sa ibabaw ng lahat ng mga kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen! Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Imagine, tignan nyo ang ating gawain dito, 15 years na. Amen! 15 years na nakasulat ng pangalan nyo sa langit. Eh yung mga nauna, ako 46 years na. O yung iba sa inyo, 20 years. 35 years. Yung iba, nag-uumpisa pa lang. Imagine, nandito pa tayo sa lupa. Pangalan natin ay sulat na sa aklat ng buhay sa langit. Amen! Everybody say, praise the Lord! Tatalikod ka pa ba? Aatras ka pa sa paglilingkod sa Diyos? Ano ang sabi ng Lucas 11:28? At dito rin sa unang Korinto 12, 27-28. Basa. Sa aklat ng mga taga-unang Korinto 12, 27 at 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at ibang-ibang mga wika. Amen. Tuloy. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng mga himala, may mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat, nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat baga ay nangagpapaliwanag, datapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Ang liwanag ha. Sama-sama tayong sangkap sa gawain ng Diyos. Kaya meron nagpapatotoo, meron siyang kaloob ng pagpapatotoo, meron siyang malawak na karanasan sa pagpapatotoo. Yung himala ng Diyos na lagi nasa isip niya, kaloob sa kanya ng Diyos yan. Yung pagpapatotoo niya. Dahil pinagyaman niya, naging treasure niya yung kalooban ng Diyos na masunod ang utos ng Diyos. Tayo ang lahat na nandito ay tayo ang mga kayamanan ng Diyos. Treasure tayo ng Diyos kung sinusunod natin ang utos ng Diyos. Amen! Kaya yung ating mga singer, ayan, maawit, adult choir, may kaloob sa kanila na meron talagang magaganda ang boses. Wala sigurong kaloob sa kanila. Walang nag-amen eh. Siguro ang kaloob ninyo, mag-hallelujah, praise the Lord. Kaya yung mga nandito, kahit na hindi maayos ang boses, pag lahat sila nandito na sa ating choir group, singers, sa mga adults, ang boses nasa Candon, ang boses nasa San Fernando, ang boses nasa Balawan, ang boses nasa Bangkar, ang boses nandito sa Baknotan. Pero nagugulat kami. Lahat tayo namamangha. Bakit? Tingnan nyo, pag umaawit na sila, ang kaloob sa kanila, nagkakaisa sila, napupuspos tayo. Nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. Amen! Kahit nang isa lang may hawak ng mic, minsan yung may hawak ng mic, tinitignan niyo yung instrumentalist, hindi sila magkasundo. Pero pag umawit na sila, nagugulat ako ba? Biglang gumanda ang boses nila. Amen!
Hindi nyo kasi alam, meron kayong mga anghel na kumakanta rin sa inyo. O, Pioneer Choir. Magaganda siguro ang boses niyan. Wala din. Wala nag-amen eh. Kaya tignan nyo. Nagugulat nga ako pag Pioneer Choir. Merong mahawak ng mic. Ang boses niya talagang sasabihin niya, nagpintas ti boses ko. Siyak manon ti agsolo. Lahat naman sila magaganda ang boses eh. Ilalagay ba kayo ng malapay noon na singer dyan kung hindi maayos ang boses ninyo? Kaya yan ay kaloob sa inyo ng Diyos. Amen! O tignan nyo mga children's choir. Salamat sa malapay yung glory to God lang. Yung aking apo na si itong si Andeng. Aba, perfect yung pagbati niya, English pa. Sabi ko, grabe tinalo niya yung lolo niya. Anong grade lang yan? Grade 1? Sabi ko, grabe Ako natapos na ako ng high school, hindi pa ako marunong mag-English hanggang ngayon. Kasi hindi ko pinukus yung aking atensyon sa pag-aaral. Sa bisyo. Pero pag paramihan tayo ng numero na alam ko, diyan ako lalaban sa inyo. Dahil ang trabaho ko'y puro sa numero, puro sa pera. Sugarol kasi. Dumadayo pa sa sugal. Pero ngayon, salamat sa malapay noon. Ang nailagay natin sa isip natin ngayon, mga Word of God. Salita ng Diyos. Amen! Bawat salita ng Diyos natin na pag-aaralan, bawat salita ng Diyos natin na babanggit, yan ay pagkain ng ating kaluluwa. Amen? Salamat nga sa malapay noon Meron akong 2 manugang Pag nalulungkot sila sa dagat, kasama ko sa kalungkutan nila Bakit? Imagine, siguro pati tubig, kinakausap nila Ang tagal ko naman dito sa barko. Wala pang signal. Pati yung aking pamilya, hindi ako tinatawagan. Pero pag uwi, ay salamat sa Diyos. Nakarating sila ng maayos. Amen? Yung isa naman, driver. 2, 3, 4, 5, 6. 6 silang driver. Sabi naman ng isa, gamit lang kayo ng gamit. Pag nasisira, sa akin natatapat. Palayan drive nyo, palayan drive. Pati sasakyan, hindi nyo mapalinis. In everything, give thanks. For this is the will of God. Kaya nga ako pag nakipag-usap sa kanila, isa lang ang sasabihin ko, I love you, Jesus. Praise the Lord. Pag marunong ka mag-I love you, Jesus, praise the Lord, kahit anong problema, hindi makakasingit ang demonyo sa'yo. Amen? Kasi nabanggit mo na kagad, I love you, Jesus. Praise the Lord, hallelujah, I love you, Jesus. Pero pag in-entertain mo ang problema, in-entertain mo na lahat yan, ibabaksa ka ng demonyo. Dahil ang demonyo sa Job chapter 2, verse 2, akyat panaog siya. Ang binabantayan niya yung mga naglilingkod sa Diyos. Tayo na nandito sa church, ang binabantayan ng demonyo. Kaya pag nag-hallelujah, praise the Lord God, tatalsik ang demonyo. Amen! Lalo na pag nirebuke mo ang demonyo, lalayo na ang demonyo. Hindi na makalalapit sa iyo. Ano ang sabi ng Lucas 11:28? Basahin natin. At sa susunod na talata pa dito sa Hebrews chapter 10, verse 35 up to 39. Dito po sa aklat ng Lucas 11:28.
Datapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nakaatin na tayo. Salamat sa mahal na Panginoon, 15 years na natin napapakinggan ng salita ng Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon na pinangawakan tayo ng mahal na Panginoon. Naging treasure natin ang salita ng Diyos at tayo ang naging kayamanan ng Diyos dahil tayo anak ng Diyos magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen! Kaya kahit nag-uumpisa ka pa lang, 1 taon, 2 taon, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. Katulad sa ating beloved sister, Mercy Alwad. Hindi nyo nakita rito ang kalagayan niya sa panahon ng COVID 2020. Pinuntahan namin dyan sa bahay nila. Naka-face mask kami. Naka-face mask kami na pumunta. Grabe. Binabalang namin yung face mask namin dahil picture taking. Oh? Pero ang kalagayan niya noon, wala. Napakalaki ng breast niya. Cancer sa breast. Tingnan nyo ha. Inihintay na niya yung kamatayan niya ng 2020. Yung father niya kakaisip sa kanya doon sa Nueva Ecija. Nueva Ecija ba? Nueva Ecija. Kakaisip sa kanya. Yung tatay niya nagkasakit. Walang sakit yon. Nagkasakit, kakaisip. Ito namang may sakit na cancer. Binibilang na lang niya yung buwan ng paglilingkod niya, yung kanyang buhay. Himala ng Diyos, na-cobalt therapy na siya, na-chemotherapy na siya, nakalbo na siya. Wala na, talagang naghihintay na ng kamatayan. Pero nung siya nakadalo rito at nagpabautismo, pagkatapos ng prayer sa bahay nila at dumalo dito, nagpabautismo, nagulat na lang siya. Pag-uwi niya, yung breast niya na malaki, biglang pumutok ang naging butas kasi laki ng 5 pesos. Lumabas yung nana. Lumabas ang nana. Himala ng Diyos, inopera ng Diyos yung sakit niya. Amen! Imagine, nandito ka sa gawain, hospital ng mga anak ng Diyos. Dito, wala tayong binigay na gamot, prayer lang. Maglingkod sa Diyos. Ang sinabi natin, maniwala ka sa first prayer ng ating mga pastor, ating parents in the Lord. Pag uwi niya, naramdaman niya, grabing kirot, grabing sakit. Tapos, hindi na siya makatulog. Yung pala sign na pala yun, na puputok na pala yung breast cancer niya. Totoo. Ilang nana yun nakuha? 2 baso. 2 baso na nana. Eh, grabe. Nagimas. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Grabe, 2 basong nana. Ang nakuha. Tapos, siyempre, naramdaman niya yung kirot, sakit. O ngayon, yung asawa niya kasi, unbeliever pa, dinala siya sa ospital. Pagdating sa ospital, pinalinis na lang, pinalinis. Nagulat pa yung doktor eh. Nagulat pa yung tumingin eh. Oh, paano nangyari? Walang hiwa ng ginagamit ng ospital, walang hiwa. Kusang pumutok. Ayan, himala ng mga himala. 4 na taon ka na ngayon? 3 years na. Oh. Umaba na ang buhok niya, ang breast niya, hindi na bumalik ang cancer. Amen! Yan ang himala ng Diyos. Kaya dito lang sa ating gawain, talagang maraming himala ang pag-uusapan natin. Kasi marami ding pagpapalang ibibigay ng Diyos. Amen! Dito tayo sa last verses.
Hebrews chapter 10, 35 to 39. Sa aklat ng mga taga-Hebreo, 10:35 hanggang 39. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen! Praise the Lord! At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa kaliligtas ng kaluluwa. Amen. Hallelujah. Amen! Praise the Lord! Palakpakan natin mga na Panginoon. Sinong uurong? Tatalikod ka pa? Sabi nga natin mga pastor, ating beloved Mama Dear, yung mga umaalis sa ating gawain, hindi pa kayo pasyente ng mental hospital, magpa-check up daw kayo. Para malaman nyo bakit. Kasi yung mga nasa mental hospital, hindi nila alam ka lang mga ginagawa. Tumatawa sa umaga, tumatawa sa tanghali, tumatawa sa gabi. Nangyari sa kanila, walang tigil na tawa. Tawa ng tawa. Yung pala may diferensya ang kalang mga isip. Ngayon dito sa atin, pag umalis ka pa sa gawain ng malapay noon, tumalikod ka pa, yan, pumunta ka na sa mental hospital. At kung tatalikod ka pa, na pinagpala ka na, gumaling ka na, nagbago ka na, pinaghimalaan ka na ng Diyos, kung tatalikod ka pa, kumuha ka ng pamukpok, pukpok mo sa ulo mo. Pag naramdaman mo, sumigaw ka ng aray, ganun pala, binabantayan ka ng demonyo. Yung pagsigaw mo ng aray, mararamdaman mo masakit pala. Pag tumalikod ka sa paglilingkod sa Diyos. Pero pag tinataas mo yung kamay mo, ang aabutin mo ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa iyo. Kaya nung sabi rito, hindi nadudugot ang Diyos sa mga tumatalikod. Amen! Basahin ko. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon siya'y pumaparito, ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa pagkapahamak, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Palakpakan natin ang Diyos. Amen! Imagine, ligtas na tayo. Amen! Ipinagtatrabaho na lang ng ating mga sarili ang kanya-kanya nating kaligtasan. Kung dumarating man ang mga pagsubok, rekado yan ng paglilingkod mo sa Diyos. Amen! Pag walang pagsubok, hindi sasarap ang paglilingkod mo sa Diyos. Pag walang pag-uusig, hindi ka maniniwala na anak ka nga ng Diyos kasi hindi mo naranasan ang inuusig. Pag wala kang pamasahe, mag-by faith ka. Amen! Hindi by faith, by faith. Subukan mo ang pananampalataya mo. Kahit wala kang pamasahe, pumara ka ng sasakyan. Sumakay ka. Habang sumasakay ka, magugulat ka na lang. Sasabihin pa siya ng driver, sumbrek ka yun Oh. Habang pumapasok ka, magugulat ka pag upo mo, nandun pala ang naghihintay na magbabayad ng pamasahe mo. Amen? Sabi ko nga sa inyo, naranasan ko, maraming pagsubok O nanalangin ako.
Kasama ko si Andrew, si Isaac at si Eddie Boy. Sumakay kami ng bus. May sumakay. Sabi nung sumakay, balot, penoy, balot, penoy. Chicharon, chicharon. Balot, penoy, chicharon. Sabi ko, kailan wala akong pera, tsaka sumakay ito. Pag may pambili, hindi sumasakay. Eh, walang pambili. Sumakay. Sabi ko sa kanya, meron kang itlog? Sabi nung nagtitinda, meron sir, 2 pa nga eh. Yung tinitindang itlog, wala akong itlog. Ang meron ako, balot tsaka penoy, chicharon. O sige. Nag-pray ako. Para Panginoon, gusto ko ng itlog. Alam nyo, habang tumatakbo yung bus, nagulat ako. Kasi ang gusto ko itlog eh. Habang tumatakbo yung bus sa sinakyan ko, nagulat ako, may bumato. May bumato sa akin. Itlog talaga! Kaso ang naging problema, tumama sa mukha ko, basag ang itlog. Sabi ko, totoo pala yung prayer ko. Humingi ako ng itlog. Kaso ang nangyari, nabasag yung itlog sa mukha ko. Totoo nga, nalasahan ko yung itlog. Sabi ko, kung hiningi ko para sa mahal na Panginoon, balot at penoy, siguro ibibigay na nagtitinda. Eh kaso ang hiningi ko itlog, galing sa isang bus, binato ako ng itlog. Sabi ko, grabe naman kabait nung nagbato. Sa mukha ko pa tumama. Pero ang aking pinasasalamatan, yung prayer ko kahit ganun pinakinggan ng Diyos. Amen? Eh tayo nanalangin dito, lahat tayo pinagpala na ng Diyos, 15 taon na. Amen! Kaya kung natanggap na ninyo, salamat sa Diyos, naging kabahagi tayo ng banal na gawain ng mahal na Panginoon. Lahat ng ating mga bisita na nandito, lahat ng ating mga baguhan, lahat ng ating mga viewers. Meron kasi tayong mala pastor na nanalangin sa atin. Meron tayong beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeda, beloved Almeda Children, ating mga beloved ministers, mga manggagawa na nandito tayo, pinangawakan tayo ng mahal na Panginoon. 15 taon na. Salamat sa Diyos. Amen! Hindi ang pag-atras ang ating hanapin, ang pag-abante ang ating gawin upang marami pang kaluluwa ang mailalapit natin sa gawain ng Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord! Marami pa tayong ililigtas, tayo ang gagamitin ng mahal na Panginoon. Kaya nga nung sabi ng Biblia, ipagtrabaho natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Work out your own salvation. Kung paano sa Old Testament, pinagtrabaho, hallelujah, ni Noah ang kanyang kaligtasan, kaya ang kanyang pamilya naligtas. Hallelujah, inusig siya, pero hindi siya tumalikod. Nagpatuloy siya. Hallelujah, salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang 12 alagad na mahal na Panginoon, nagpatuloy. Ang mga 70 Christian, nagpatuloy. Hanggang ngayon, ang salita ng Diyos na binabasa natin ay totoo. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen! Ang ating mahal na pastor, sa kanyang pangangaral, 49 years na. Tignan nyo, ang himala ng Diyos, kumalat. Ang salita ng Diyos lumaganap. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa abroad, pati ating mga kapatiran doon, nagsisikap na magamit na mahal na Panginoon. Bakit? Ang babalikan ng Diyos, yung mga nagpapahalaga sa kanilang kaligtasan, napakinggan natin ang salita ng Diyos. Ngayon, sundin natin ang salita ng Diyos. Gawin natin isang patotoo sa ating mga buhay na tayo naglilingkod sa Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord! Habang tayo